300 taon na ang nakalipas, lumitaw ang Will of Heaven. Kasabay nito, bumaba sa mundo ang maraming lihim na kaharian at mga dungeon. Dumating din ang mga makapangyarihang demonyo na nagpahayag ng katapusan ng sangkatauhan. Matapos ang unang kaguluhan, lumitaw ang mga awakened, ang mga job changers. Mayroon silang malakas na kapangyarihan na tumulong sa kanila na talunin ang mga halimaw at iligtas ang mundo mula sa halos pagkasira. Para labanan ng mga halimaw, patuloy na ginalugad ng mga job changers ang mga lihim na kaharian para makakuha ng kayamanan at materyales. Nagsikap ang mga bansa na sanayin ang mga job changers, kaya't lahat ay nag-awaken sa edad na 18, dumating ang araw ng awakening ng mga class para sa mga estudyanteng 18 taong gulang. Para ma-awaken ng isang class, kailangan nilang hawakan ng isang mahiwagang asul na kristal. Maraming estudyante ang humawak sa kristal. Isang estudyante na nagngangalang Wang Wei mula sa 3 taon ng class 2 ay hindi nag-awaken ng class at tinawag na estudyanteng walang class. Ang isa pang estudyante na si Li Wei mula sa class 3 ng taon ay matagumpay na nag-awaken ng swordsman class. Si Wang Hao naman, mula sa class 3 ng 2 taon ay matagumpay na nag-awaken ng crafter class. Ang mga awakening ay karaniwang nahahati sa 3 kategorya, combat, support, at creation. Ang kategorya ng combat ang pinaka-praktikal at gusto ng lahat. Sa kabilang banda, walang may gustong mag-awaken ng kategoryang creation dahil ang mga nasa kategoryang ito ay hindi marunong lumaban at itinuturing na pinakamahina at kinamumuhian ng lahat. Matapos ang seremonya ng awakening, ang rango ng class ay nahahati rin sa 4 na kategorya, common, rare, secret, at divine. Ang rango ng divine ang pinakabihira. Ang ranggong ito ay makikita lamang minsan sa bawat daang taon. Dumating ang turn ng ating bida, si Jiang Chen, para hawakan ng kristal at mag-awaken ng class. Hinawakan niya ang kristal at nagsimula itong maglabas ng malakas na liwanag. Namangha ang ibang estudyante. Itinuro siya ng isang estudyanteng may kulay kastanyes na buhok at sinabi sa lahat na siya ang prodigy ng akademya. Sinabi ng isa pang estudyante na senyales ito ng awakening. Habang hinahawakan ni Jiang Chen ang kristal, nagsimula itong maglabas ng malakas na liwanag na mabilis na umakyat sa langit. Nagtaka ang mga estudyante kung anong rango ang class niya. Marami ang nag-isip na maaaring divine class ito dahil matagal nang walang lumitaw na divine talent sa lungsod nila. Sa loob ng ilang segundo, naglabas ang kristal ng malakas na liwanag na bumuo ng isang malaking puno sa langit na nakikita mula sa bawat sulok ng lungsod. Sabi nila, sa tuwing may divine rank class na nag-awaken, may nangyayaring kababalaghan na kayang yanijin ang langit at lupa. Ilang segundo ang lumipas, matagumpay ang awakening ng class. Habang hinahawakan ni Jiang Chen ang kristal gamit ang isang kamay, inilagay niya ang isa niyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at tumingin lang sa langit. Dumating si Direktor Wang. Lumapit siya kay Jiang Chen at binati siya dahil siya ang pride ng paaralan. Alam niyang kayang mag-awaken ni Jiang Chen ng combat class pero hindi niya inaasahang mag-awaken ito ng divine rank na class. Matapos sabihin ito, tinanong ni Direktor Wang si Jiang Chen kung anong class ang na-awaken niya. Bahagyang lumingon si Jiang Chen sa direktor at medyo nagulat. Ngumiti siya at ipinaliwanag kay Direktor Wang na ang class na na-awaken niya ay hindi combat class. Nagulat si Principal Wang. Tinitigan niya si Jiang Chen. Nang makitang hindi combat class ang na-awaken ni Jiang Chen, tinanong niya kung support class ba ito. Humarap si Jiang Chen kay Principal Wang, iniladlad ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang mga halaman na gawa sa mana sa kanyang mga palad. Ipinakita niya sa lahat na na-awaken niya ang creation class ng divine rank na tinatawag na spiritual master. Idinagdag niya pa na ang talentong ito ay para tumulong sa pagpapalaki ng mga halaman at maliliit na nilalang. Nagulat ang principal at ang iba pa. Tinitigan nila si Jiang Chen at ipinaliwanag na masama ito dahil ang creation class ay walang kakayahang lumaban, kaya kahit divine rank, itinuturing pera nitong walang silbi. Sinabi ng propesor na kasama ni Principal Wang kay Jiang Chen na huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil kahit hindi siya marunong lumaban, ligtas naman siya. Ipinaliwanag niya na ang mga spiritual master ay sikat sa larangan ng pananaliksik. Idinagdag niya pa na hindi na posible ang rekomendasyong ipinangako niya. Pinayuhan niya si Jiang Chen na pumasok sa larangan ng pananaliksik dahil makakakuha siya ng rekomendasyon mula sa isang propesor. Bago pa matapos ang sinasabi ng propesor, pinutol siya ni Jiang Chen. Lumingon siya sa propesor at nagpasalamat ng nakangiti. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket at habang naglalakad palayo sa mga propesor, sinabi niya na mayroon siyang gagawin kaya aalis na siya. Nagsimulang tumawa ang isa sa mga estudyante at sinabi na akala niya ay nakakuha si Jiang Chen ng divine class na pang-combat, ngunit lumabas na ito ay class lamang ng creation. Inilagay ng isa pang estudyante ang kanyang kamay malapit sa kanyang mukha at sinabi sa kanyang kaibigan na ang buhay ay puno ng mga sorpresa.
Idinagdag din niya na akala ng lahat na si Jiang Chen, ang prodigy ng akademya, ay makaka-awaken ng combat class at ngayon, baliwala na rin kahit siya pa ang nangunguna sa lahat ng subject. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at nagsimulang maglakad papunta sa labasan habang kinukutya siya ng mga estudyante sa paligid. Sinabi ng isa sa mga estudyante sa iba na napakasaya nitong panoorin dahil si Jiang Chen ang naging hari ng kasipagan mula nang pumasok siya sa akademya. Sinabi ng isa pang estudyante sa iba na nagsikap siya ng husto para lang magkaroon ng creation class. Sinabi ng isa pang estudyante na si Lin, ang kagandahan ng paaralan na laging pumapangalawa ay naka-awaken ng secret class na pang-combat. Sa dami ng pang-aasar na narinig, ngumiti lang si Jiang Chen at naisip na kanina lang ay napakalupit sa kanya ang dalawa niyang kaklase. Hindi niya inaasahan na ang awakening ng class ng creation ay magpapabago ng husto sa mga bagay. Wala siyang duda na sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Nagtaka siya kung ano ang problema sa creation class, kaya inilabas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang system window sa ibabaw ng palad niya. Ayon sa notifikasyon ng system, matagumpay na nakumpleto ni Jiang Chen ang kanyang class awakening. Na-awaken niya ang class na tinatawag na Divine Rank Spiritual Master, at natupad din ang mga kondisyon para buksan ang Natural Calamity Insect System, na may paunang Mother of Insects na na-unlock. Lumingon si Jiang Chen sa gilid at habang nakatingin sa system window, hindi niya napigil ang ngumiti, iniisip na ang class na ito ay perpekto para sa kanya. Ang pangalan ng ating bida ay Jiang Chen. Matapos mamatay, ipinanganak siyang muli sa mundong ito ng mga awakened. Matapos ang Dark Era, napuno ang buong mundo ng iba't ibang halimaw at dungeon. Mula ng araw na yon, nagsimulang igalang ng mundong ito ang malalakas. Ipinanganak siyang muli bilang isang ulila. Para mabuhay sa malupit na mundong ito, kahit wala siyang pag-aari, ibinigay niya ang lahat bago mag-18 taong gulang. Akala niya ay kailangan niyang umasa sa sarili niyang kakayahan para kumita ng pera. Sa kanyang sorpresa, isang buwan ang nakalipas, sa isang ordinaryong araw, lumitaw ang isang system window sa harap niya na nagpapalam sa kanya na ang Insect Calamity System ay pagsasamahin matapos ang awakening ng class at ang system ay mag-a-activate matapos ang matagumpay na awakening. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang baba at habang nakatingin sa system window, naisip niya na ang lahi ng mga insekto na minsan ng Some-Iris sa sangkatauhan noong Dark Era ay isang napakalakas na lahi. Narinig niya na noong huling nangyari ang Natural Calamity, 12 hari ng mga tao ang isinakripisyo para lang makulong ito. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at naisip na sa mundong ito, lakas ang pinakamahalaga. Walang dapat pagdudahan. Nagsimula siyang tumitig sa system window at habang naglalabas ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan, naisip niya na hanggat magagamit niya ang lakas ng lahi ng mga insekto para sa sarili niya, walang makakatalo sa kanya. Nang hindi nag-iisip pa, inactivate ni Jiang Chen ang system, at sa paggawa nito, na-teleport siya sa loob ng consciousness niya. Nagsimula siyang tumingin sa paligid at medyo naguluhan. Tumingin siya sa unahan. Inilagay niya ang kanyang kamay malapit sa kanyang ulo para takpan ang kanyang mga mata at naisip na ito ang kanyang sariling sea of consciousness. Sa harap niya, may isang malaking espiritual na puno. Nang makita ito, nagtaka si Jiang Chen kung ito ba ang kanyang talento. Hindi niya inaasahan na ito ay isang puno. Maraming system windows ang lumitaw. May ilang class talent si Jiang Chen. Ang unang talent ay Evolution of All Things at kailangan ng sakripisyo. Magagamit ang mga ito minsan sa bawat 10 araw at limitado sa isang gamit bawat target. Ang pangalawang talento ay tinatawag na Fruits of All Things, kung saan mapapaunlad ni Jiang Chen ang paglaki ng mga prutas at maaaring mahulog ang isang espesyal na prutas ng random. Ang pangatlong talento ay tinatawag na Improved Growth na nagpapahintulot sa kanya na pataasin ang bilis ng paglaki ng mga buhay na nilalang. Sa kasalukuyan, pinapataas ng kakayahang ito ang bilis ng paglaki ng 10%. Sa paggamit ng kakayahang ito, mapapabilis ni Jiang Chen ang paglaki ng lahat ng buhay na nilalang at ang tagal ng cooldown ay 8 oras. Inilagay ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa kanyang baba at habang nakatingin sa system window, naisip niya na maganda ang sistemang ito dahil pinag-aralan nito ang kanyang talento. Kahit mukhang wala siyang kakayahan sa labanan, maaari niyang gamitin ang mga talent niya sa kanyang insect system. Habang abala siya, lumitaw ang isang system window na nagtatanong kung gusto niyang simulan ang pagtawag sa mother insect. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling ni Jiang Chen sa system na tawagin ang mother insect. Sa sandaling yun, nagsimulang lumabas ang masamang enerhiya mula sa lupa at lumitaw ang isang notifikasyon ng system na nagpapaalam sa kanya na tinatawag ang mother insect. Habang nakatingin sa enerhiya, naisip niya na ang mother insect ay may malakas na presensya. Ilang segundo ang lumipas, lumitaw ang isa pang system window na nagpapaalam sa kanya na ang pagtawag sa Natural Calamity Rank na Mother Insect na tinatawag na 9 Miasma Wings ay matagumpay na nakumpleto.
Ang Mother of Insect ay isang napakalaking nilalang. Tinitigan niya si Jiang Chen na humakbang paatras at namangha. Lumitaw ang status window ng Mother of Insects. Ang kanyang pangalan ay Nine Miasma Wing from the Abyss. Kilala siya bilang the Sovereign of Death. Minsan, bilang isang calamity, nagdulot siya ng isang sakuna na kasintindi ng isang natural na kalamidad at pagkatapos ay naglaho noong ikatlong panahon. Ang kasalukuyang devouring value niya ay 0%. Si Jiang Chen ay may 100% affinity sa Insect Mother. Kailangan ni Jiang Chen na magpatuloy sa pag-devour at simulan ng pagpaparami ng susunod na henerasyon ng mga insekto para ma-unlock ang iba pang mga skills. Lumapit ang Insect Mother kay Jiang Chen na namangha at nagtaka kung bakit napakalaki niya. Tinitigan ng Insect Mother si Jiang Chen at tinawag siyang Master. Nagpakilala siya bilang Little Nine at ipinaliwanag na gutom siya at gustong lamunin ang mga mababangis na hayop. Lumitaw ang isa pang system window na nagpapaalam sa kanya na ang bilis ng paglaki ng Insect Mother ay tumaas ng 10%. Ngayon, maaring magsakripisyo si Jiang Chen para ma-upgrade ang target na ito. Ang unang upgrade ay hindi kakailanganin ng anumang bagay na isasakripisyo salamat sa kanyang talento. Bahagyang itinaas ni Jiang Chen ang kanyang ulo at habang nakatingin sa system window, naisip niya na dahil hindi niya kailangang gumamit ng bagay na isasakripisyo, walang oras na dapat sayangin. Nang walang pag-aalinlangan, hiniling niya sa system na i-upgrade ang Insect Mother. Ang katawan ng Insect Mother ay nagsimulang baluti ng isang malakas na berdeng liwanag at habang pinagmamasdan ito ni Jiang Chen, naisip niya na kailangan niyang lumamon para ma-upgrade, kaya mukhang mahihirapan siya sa creature na ito. Nagsimulang maglabas ng malakas na aura ang katawan ng Insect Mother at mabilis na nag-assume si Jiang Chen ng depensibong posisyon. Unti-unti nagsimulang mag-evolve ang Insect Mother at nagkaroon ng anyo ng isang babaeng tao. Ilang segundo ang lumipas, matagumpay na nag-evolve ang Insect Mother. Nagsimulang maglabas ng malakas na aura ang kanyang katawan. Mayroon siyang puting buhok at nakasuot ng baluti na may nakamamatay na tingin. Nagsimula siyang tumitig kay Jiang Chen. Dahan-dahan siyang lumapit kay Jiang at lumitaw ang isang system window sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang Queen of the New Plague ay sumailalim sa isang mahalagang pagbabago at nag-upgrade. Kasabay ng pag-upgrade, nagkaroon siya ng mga bagong skills. Ang unang skill ay tinatawag na Nurture, kung saan maaari niyang ibahagi ang experience ng 10 beses sa host. Ang pangalawang skill ay tinatawag na Poisonous Mist, kung saan maaari siyang magbago sa nakamamatay na miasma na sumisira sa lahat. Ang ikatlo at huling skill ay tinatawag na Communion na nagpapahintulot sa kanya na mapalakas ang lahat ng attributes ng host ng 20%. Nang makita ang anyo ng Insect Mother, nagulat si Jiang. Nagkaroon ng momentum ang Insect Mother at tumalon kay Jiang Chen para yakapin siya. Ipinaliwanag niya sa kanya na nag-evolve na si Little Nine. Medyo naguluhan si Jiang Chen dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bahagya niyang lumingon sa kanya at hindi niya napigil ang mamula nang makita na ang Insect Mother ay nag-evolve sa anyo ng tao. Tumigil siya sa pagyakap kay Jiang Chen at sinimulan niyang haplosan ang kanyang ulo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, kinuyam ang kanyang mga kamao, at tinawag si Jiang Chen na Master. Nakangiti niyang ipinaliwanag na gusto ni Little Nine na lumamon ng laman at dugo. Habang hinahaplos ni Jiang Chen ang kanyang ulo, lumitaw ang isang status window sa ibabaw ng ulo niya. Ang kanyang pangalan ay Nine Miasma Wing at mayroon siyang 4 na kakayahan, Poison Mist, Feed, Furry, at United. Sa kasalukuyan, ang kanyang halaga ng paglamon ay 0. Kapag napuno ang bar ng halaga ng paglamon, maaari niyang simulan ang pagpaparami ng mga supling. Mayroon siyang 2 passive abilities na tinatawag na Experience Return at Attribute Enhancement. Habang hinahaplos ni Jiang Chen ang ulo ni Little Nine, sinimulan niyang tingnan ang kanyang stat window at naisip na ang Spiritual Master Talent ay maaaring mapabilis ang paglaki ng paglamon ng Insect Mother, pati na rin ang kanyang experience, na magpapabilis naman sa kanyang sariling pag-upgrade. Bukod dito, kayang patasin ng Insect Mother ang lahat ng kanyang katangian ng 20%. Ang class ni Jiang Chen ay perpektong kombinasyon sa system na ito. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangan ng combat class. Iniladlad niya ang kanyang mga kamay sa gilid at isang grupo ng mga insekto ang nagsimulang lumabas mula sa palad niya. Lumingon siya sa mga insekto at namangha. Hanggat mabilis siyang pumapatay at lumalamon, malapit na siyang magkaroon ng hukbo ng mga insekto. Lumingon si Jiang Chen sa malaking espiritual na puno at naisip ang sinabi na mensahe ng system, ang mga insekto, ang abyss, isang sakuna na kasintindi ng isang natural na kalamidad. Kasama ang hindi kumpletong impormasyon na ito, malino na hindi ito dapat malaman ng iba. Ang pagkakadiskubre nito ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan.
Inilagay niya ang mga kamay niya sa kanyang mga bulsa, at habang nakatingin siya sa espiritual na puno, nagpa siyang gamitin ang kanyang identity bilang creation class at ang mga kakayahan ng laso na ulap ng insect mother para lumunin ang mga halimaw at palakasin ang sarili niya. Pero ang pagtatago ay hindi estilo ni Jiang Chen. Gusto niyang maging sapat na malakas para ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mundo. Habang nag-iisip, nagsimulang gumalaw ang tubig ng Sea of Consciousness. Nang makita ito, mabilis na tumalon ang insect mother at nagsimulang lumipad. Habang nakatingin sila sa tubig, ipinaliwanag ni Jiang Chen sa kanya na isa lang ang ibig sabihin nito. Sa sandaling yon, may nakamamatay na tingin, lumingon ang insect mother at nakuha ang atensyon ni Jiang Chen. Habang nakatingin siya pabalik, nagsimula siyang umiti at ipinaliwanag kay Jiang Chen na nakaramdam siya ng banta. Sa sandaling yon, lumabas si Jiang Chen sa Sea of Consciousness niya, at nang makita ang nasa harap niya, nagulat siya. Sa harap niya, may isang lalaking mas matangkad sa kanya. Ang lalaking ito ay may itim na buhok, balbas, at peklat sa kanyang mata. Lumapit ang lalaki kay Jiang Chen at nagsimulang tumitig sa kanyang mga mata, nananatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Tinanong ng lalaki si Jiang Chen kung ang awakening phenomenon na nakita ng buong lungsod kanina ay nagmula sa kanya. Habang nakatingin si Jiang Chen sa lalaki, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga ngipin at napagtanto na siya ay hindi bababa sa isang master rank o mas mataas. Naalerto siya at nagtaka kung bakit siya hinahanap nito. Habang nakatitig ng husto ang lalaki kay Jiang Chen, nagsimulang maglabas ng malakas na berdeng aura ang kanyang katawan. Lumapit ang mga tao sa paligid, at kahit malayo ang lalaki, ramdam nila ang kanyang malakas na aura. Nagtaka sila kung anong antas ng awaken siya. Nang makitang nakikipag-usap siya kay Jiang Chen, nagtaka sila kung mayroong uri ng alitan. Nagsimulang tumitig ang lalaki sa mga mata ni Jiang Chen, at nang makita ito, medyo kinabahan siya dahil kakaiba ito. Pini-pressure ng lalaking ito si Jiang Chen sa loob ng ilang sandali nang hindi nagsasalita, at hindi niya alam kung sinusubukan ba siya ng lalaki. Sa sandaling yon, lumitaw ang insect mother. Habang dinidilaan niya ang kanyang daliri, lumapit siya kay Jiang Chen, at may nakamamatay na tingin sa lalaki, sinabi niya kay Jiang Chen na ang lalaking ito ay banta sa kanya. Para sa kanya, mukhang masarap ang lalaki at gusto niya siyang lamunin. Nagpanik si Jiang Chen at alam niyang may mali. Tama ang kanyang mga hinala dahil maraming babala mula sa system ang lumitaw. Nakita ng insect mother ang banta kay Jiang Chen. Itinuring ng system na ang lalaki ay magbibigay ng mataas na halaga para sa paglamon, at malapit na siyang lamunin ng insect mother. Nagsimulang maglabas ng malakas na aura ang katawan ni Jiang Chen na nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Mabilis niyang napagtanto na may mali dahil nakita ni Little Nine ang banta at malapit na siyang umatake. Umabot ang malakas na aura ni Jiang Chen sa mga estudyanteng dating kumukutya sa kanya. Sinimulan nilang takpan ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga braso at nagtaka kung bakit may ganitong malamig at masamang aura si Jiang Chen. Nagalit si Jiang Chen at may nakamamatay na tingin, nagsimula siyang tumitig sa mga mata ng lalaki. Napagtanto niya na kapag mababa ang halaga ng paglamon, tumataas ang pagiging agresibo ng insect mother. Para maiwasan ito, kailangan niyang maghanap ng ilang halimaw para lumunin ni Little Nine sa lalong madaling panahon. Nang makita ang malakas na aura na nagmumula kay Jiang Chen, ngumiti lang ang lalaki. Nang makita ang ngiti ng lalaki, mabilis na napagtanto ni Jiang Chen na gusto lang pala niyang subukan ang lakas niya, ngunit hindi sinasadyang na-trigger ang insect mother. Mabuti na lang at nakayanan pa rin ni Jiang Chen na pigilan ang insect mother. Nang walang pag-aalinlangan, pinigilan ni Jiang Chen ang insect mother, at lumitaw ang isang system window. Pansamantala niyang napigilan ng insect mother, at mababa ang kanyang halaga ng paglamon, kaya para hindi na ito mangyari ulit, kailangan ni Jiang Chen na magsimula sa paglamon at pagpaparami ng insect mother sa lalong madaling panahon. Habang nakalagay ang mga kamay ng lalaki sa mga bulsa ng jacket niya, nagsimula siyang tumitig kay Jiang Chen at hindi napigil ang batiin siya. Kahit katatapos lang ni Jiang Chen ng kanyang awakening, nakayanan na niyang harapin ang pressure ng lalaki at labanan ito. Sinabi ng lalaki kay Jiang Chen na karapat-dapat siya bilang isang divine rank awakened, at idinagdag din niya na ang kanyang kinabukasan ay walang limitasyon. Nanatiling tahimik si Jiang at nakinig. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil hindi siya natuklasan. Lumapit siya sa lalaki at habang nakatitig sa kanyang mga mata, tinanong niya kung sino siya. Nagsimulang ngumiti ang lalaki, pagkatapos ay iniladlad ang kanyang kamay at nagpakilala bilang Jigang, ang pinuno ng Night Watch. Hinahangaan niya ang lakas ni Jiang Chen at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanila. Nang marinig ito, nagulat si Jiang Chen dahil hindi niya inaasahan na si Jigang ay bahagi pala ng Night Watch. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko.
Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.